Mainit na balita, dumalo sa budget hearing ng Kamara para sa kanyang tanggapan si Vice President Sara Duterte. Kasunod dyan ang pagpapaliban sa unang budget hearing ng Office of the Vice President. Bago simulan ang presentation ng proposed budget ng OVP, nilinaw ni House Appropriations Committee Vice Chairman Jose Alvarez na sponsor nito na siya ang nagpaliban sa naunang schedule nitong Biyernes. Hindi anya no-show ang Vice Presidente gaya ng mga naunang naiulat. Pinaaprubahan ng OVP ang budget nila para sa susunod na taon na mahigit 902 million pesos. Ni-waive ng Vice ang parliamentary courtesy na tradisyonal na ibinibigay sa tanggapan ng Presidente at Vice Presidente. Kabilang sa mga unang tinanong sa kanya ang tungkol sa mababang obligation rate ng OVP. Ayon kay Vice President Duterte, natagalan ang pagsisimula ng ilang proyekto dahil naging matagal daw ang pagbibigay ng dokumento na kinakailangan sa procurement. Tumanggi naman ang Vice Presidente na sagutin ang tungkol sa kontrobersyal na confidential funds ng tanggapan. Sinagot din ni Vice President Duterte ang tungkol sa kanyang mga naging personal travels abroad. Aprobadaan niya ng Office of the President ang kanyang travel authority o ang dokumento na kinakailangan para makabiyahe ang isang government employee. Wala raw ginastos ang gobyerno sa kanyang mga naging biyahe. Ang iba pang detalye ihatid namin maya-maya. Dalawang low pressure area na ang nagpapaulan sa halos buong Luzon at Visayas ngayong Martes. Namataan ng Pag-asa ang unang LPA 540 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Ito yung sama ng panahon na nagpaulan sa ilang bahagi ng bansa nitong weekend. Patuloy na nagpapaulan ng trough o extension ng nasabing LPA dito sa Metro Manila, Mimaropa Region at sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at ng Visayas. Posible ngayong hapon ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang sama ng panahon. Ang pangalawa naman at bagong LPA, namataan 220 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte. Apektado nito ang Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon Province, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Quirino at Nueva Vizcaya. Tumaas ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. Sa mga susunod na oras, uulanin ng halos buong bansa kasama na po ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Bukod sa dalawang LPA, asahan po sa ilan pang panig ng bansa ang ulang dulot ng easterlies o kaya ay mga local thunderstorm. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa Tarlac, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Bataan, Zambales at ilang panig ng Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija at Quezon Province. Tatagal ang babala hanggang alas 12:30 ngayon pong tanghali. Malakas na ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng bansa. Sa La Trinidad, Benguet, binaha ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center Facility. Sa kasagsagan niya ng malakas na ulan doon, kanya-kanyang salba ang mga magsasaka para hindi mabasa at mabulok ang kanilang aning gulay at iba pang produkto. Sa Mayoyao, Ifugao, nagka-landslide sa ilang kalsada dahil sa masamang panahon. Isinara muna ang kalsada para sa clearing operation. Nagka-landslide din sa ilang kalsada sa Dingalan, Aurora dahil din po sa masamang panahon. Nagsasagawa na rin ang clearing operation. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, itinuloy pa rin ang paglibing sa Barangay Santo Angel sa Santo Cruz, Laguna. Sinuong ng mga nakapaglibing ang bahang kalsada hanggang sa umabot sila sa sementeryo. Naging problema pansamantala ang naipong tubig sa paglalagakan ng kabaong. Natapos din naman ang paglibing. Binalot naman ng putik ang Isulan Senator Ninoy Aquino Highway sa Sultan Kudarat. Pahirapan tuloy ang biyahe ng ilang motorista. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpapaulan sa Ifugao, low pressure area naman sa Aurora, trough ng LPA sa Laguna. Habang hanging habagat naman ang nagpapaulan sa Sultan Kudarat. Itinaas na ng Pag-asa ang La Nina alert sa bansa. Ayon sa Pag-asa, may 70% tsansang magkaroon ng La Nina mula October hanggang December 2025.
maaari pa raw yang tumagal hanggang February 2026. Ibig sabihin, posibleng mas marami sa karaniwan ang mga bagyo at posibleng mas marami ang ulan na dala ng habagat, low pressure areas, easterlies, shear lines at Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Maaga-agang abiso mga kapuso, sana ho ay makapaghanda ang publiko. Mainit na balita, ininspeksyon ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang ilang flood control project sa La Union. Sinuri nila ang 3 proyekto sa mga bayan ng Nagilian at Bawang. Ayon kay Dizon, nakalagay sa kanilang records na kumpleto na ang mga nasabing proyekto pero hindi pa tapos ang kanilang naabutan. I-validate daw nila kung parehong proyekto ang nasa kanilang records sa kanilang pinuntahan. Ayon kay Magalong na Special Advisor at Investigador ng Independent Commission for Infrastructure, dapat magkaroon ng database ng mga proyekto ng bawat kontratista ang bawat lugar. Ang iba pang detalye ihatid namin maya-maya lang. Nanumpa na ang mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na mag-iimbestiga sa maanumalya umanong flood control project sa bansa. Pagkatapos manumpa, isinagawa ang unang pulong ng mga miyembro ng ICI. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, araw-araw magpupulong ang ICI para mapabilis ang investigasyon. Saklaw ng investigasyon ang lahat ng infrastructure projects sa nakalipas na 10 taon para daw matukoy ang ugat ng umano'y korupsyon sa gobyerno. Ang Special Advisor na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ibibigay raw ang mga nakalap niyang ebidensya sa flood control projects para makatulong sa ICI. Nagkainitan ng ilang senador sa plenaryo kahapon kaugnay sa mga isyong lumitaw sa investigasyon ng maanomalya umanong flood control projects. Sina Senador Jingo Estrada at Joel Villanueva nagsabing handa silang pabuksan ang kani-kanilang bank accounts matapos idawit sa issue. Narito po ang aking report. Para patunayan daw na walang katotohanan ng aligasyong kumikbak siya ng 30% sa mahigit 300 milyong pisong flood control project, may handang gawin si Senador Jingo Estrada. Ako, I'm open to any investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. I don't know with Senator Joel, maybe he will also conform with my idea. Ang aligasyon binitawan ni Engineer Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office sa pagdinig ng Kamara nitong Martes. Nakontempt sa Senado si Hernandez noong pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong Lunes. Noong Martes, inilipat siya sa PNP Custodial Center matapos siyang umapela ng proteksyon sa Kamara dahil sa pangamba raw sa kanyang seguridad. Pero kinabukasan, nagmosyon si Estrada na ilipat si Hernandez sa Pasay City Jail, bagay na inoprobahan sa plenaryo. Matapos malipat sa Pasay City Jail si Hernandez, naghain ng petisyon ng kanyang kampo para sa writ of amparo para maisailalim siya sa Witness Protection Program at maibalik sa PNP Custodial Center. Humarap sa Pasay RTC Branch 112 si Hernandez para sa inihain niyang petisyon. Sa sulat naman ng legal counsel ni Hernandez, umapela sila na ibalik siya sa Senado. Ngayong may bagong tiwala raw sila sa ilalim ng liderato ni Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson. Kung papayagan doon nila si Hernandez na manatili sa Senado, patunay ito na handa ang Senadong harapin ang mahirap na katotohanan. Agad din naprobahan ni Soto ang hiling ng kampo ni Hernandez at inaasang maharap siya ulit sa Blue Ribbon Committee. Ay, hindi pa tapos. Mahabang labanan pa. Okay? Ilan ng court, bakit transfer siya sa Senate? There was a consensus between parties. Hirit naman ni Senador Joel Villanueva na inakusahan din ni Hernandez ng pagtanggap ng kickback. Nakapagtataka dahil plenaryo ang nagdesisyon na ilagay siya sa Pasay City Jail. Si Bryce na naman anya ang nasunod. Dagdag ni Senador Rodante Marcoleta na dating Blue Ribbon Committee Chairman, ang naturong committee lang ang pwedeng magtalaga kung saan i-detain ang isang witness na cited in contempt. Dagdag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, tila naging VIP witness si Hernandez. Yung oras ay nagugol din doon sa pag-uusap na bakit parang naging Senate VIP etong si Assistant DE Bryce, na pinag-usapan na sa Senado at meron pong motion na inapprove ng buong Senado na sa Pasay City Jail, pero walang konsultasyon ay nandito na ulit. Paano siyang nasunod sa PNP Custodial? Paano siyang nasunod sa Pasay City Jail? Puro ayaw niya nga yun eh. Di ba? So it's
Maling opinion. It's their opinion. Sa sesyon, muling binueltahan ni Estrada si Hernandez. Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the #1 suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproproteksyon sa House of Representatives? Naglabas din ng hiningang minorya na nakadirekta mismo kay Soto dahil tila hindi raw sila pinoprotektahan ng bagong mayorya. Puna ng Senador Bato de la Rosa, tila nilaglag ni Soto ang minorya sa pagsasabing gumigimik lang sila ng questionin ng minorya ang naunang pagdetain kay Hernandez sa PNP Custodial Center sa halip na ibalik sa Senado. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. Ang pahayag na ito ni De La Rosa, hindi pinalagpas ng Senate President. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives, and the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? Si Marcoleta, pinuna rin ang mga pahayag ni Soto sa affidavit ng mag-asawang Sara at Curly Discaya at sa pagtanggi niyang pirmahan ang rekomendasyong gawing state witness ang dalawa. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan niyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Para masagot ang mga tanong, bumaba si Senate President Soto mula sa rostrum to the rescue din ng ibang miyembro ng mayorya. Kung gagawin silang state witness, kinakailangan buo, hindi edited. And when I refer to edited, sila bilang mga testigo, ine-edit nila. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Sa uli, pansamantalang sinuspindi ang sesyon para mag-usap-usap ang mga senador tungkol sa pinakaugat ng issue. Ano ba ang kapangyarihan ng Senate President sa mga petisyong pinagbotohan ng buong plenaryo? I believe we have reached a consensus. Mukhang hindi naman po siguro tayo mag-away na yun. No need for a vote with the minority leader and the group. I believe that better coordination na lang po, and we agreed to coordinate better with the minority floor leader. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik na sa normal ang operasyon ng LRT-2 matapos magkaberya ang isang tren nito kagabi. Batay sa inisyal na impormasyon mula kay LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, bandang alas 10:30 kagabi nang madiskaril ang pinakahuling tren na papasok sa Santolan Station. Nawala sa riles ang unahang gulong nito kaya tumama ang harapang kaliwang bahagi ng tren sa kanto ng platform. Naging limitado ang operasyon ng LRT-2 hanggang kaninang umaga. Bago mag-alas 8 ng umaga nang inanunsyo ng LRTA na normal na ang operasyon at may biyahe na mula Recto hanggang Antipolo papunta at pabalik. Kaugnay niyan ay pinag-utos ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang pagpapatupad ng libreng sakay sa LRT Line 2 ngayong araw. Naghain ng mga karagdagang reklamo si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban kay dating Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalaw. Kasabayan ng paghain ni Leviste ng reply affidavit sa mga isinampan niyang reklamo laban kay Calalaw kaugnay sa tangka o manong panunuhol sa kanya ng dating DPWH engineer para ipatigil ang investigasyon ng Kamara sa flood control projects. Sinampahan din ng reklamo ang mag-asawang may-ari ng kumpanya na nagbigay umano ng mahigit 3 million pesos na tinutukoy ni Calalaw bilang donasyon. Ayon kay Leviste, ang nasabing halaga ay 3% ng mahigit 104 million pesos na halaga ng ini-award na kontrata ng DPWH sa kumpanya. Hiniling ni Leviste sa Prosecutor's Office na idagdag bilang respondents ang mag-asawa at isyuhan sila ng subpoena para magbigay ng counter affidavit. Susubukan namin kunan ng pahayag si Calalaw at ang iba pang inirereklamo.
17 bilyong pisong halaga ng mahigit 300 flood control project sa Quezon City, nabayad na po ang hindi matunton ng Quezon City Hall. Nabisto rin ng QCLGU na 2 proyektong kontrabaha na ginastusan ng milyong-milyong piso ang pinuntarahan lamang pala. Balitang hatid ni Maki Pulido. Rehabilitation of Drainage System ang project title ng flood control project para sa kalsadang ito sa Barangay South Triangle, Quezon City. Nang gamitin ng Quezon City Engineering Department ang Google Earth app, nakita nilang ito ang sitwasyon sa kalsada noong February 2024 kung kailan dapat nagsimula ang proyekto. At pagkatapos ang mahigit 1 taon, September 2025, makikitang ang pinagkaiba lang, may pintura na ang sidewalk. Mahigit 70 million pesos ang project cost. It appears wala talagang ginawa sa ilalim. Unless napakagaling po ng kontraktor na talagang ginayang-gaya po niya. Yung pag-restore talagang gayang-gaya po. No? Ito naman ang rehabilitation of drainage system sa Barangay Tatalon. Mahigit 48 million pesos ang project cost pero pininturahan lang din ang sidewalk at pinalitan ang manhole. Kung papansinin niyo po yung inlet, kung alam niyo po yung inlet ng drainage, kung saan pumapasok yung tubig, yung pinakasira niya exactly the same po So parang nangyaring drainage system. Kung ang mga ito may bakas, hindi naman nila mahanap ang 35 flood control project. Sabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, I believe those are ghost projects. Dahil sa patuloy na paghahanap ng City Hall, lumobo na ang bilang at halaga ng mga flood control project na hindi dinaan sa City Hall. Umaabot na ito ngayon sa 331 projects sa halagang 17 billion pesos. 7.7 billion pesos nito mga insertions umano at wala sa National Expenditure Program noong 2024 at 2025. Ang binigay sa amin ay scope of work lamang o yung general information lang. Hindi isinumite at hanggang ngayon, hindi pa rin isinusumite sa amin ang tinatawag na Program of Works na mas detalyadong impormasyon ang nilalaman. Kung nagastos lang daw ng tama ang 17 billion pesos, sabi ni Mayor Joy Belmonte, halos na kompleto na sana ang 24 billion peso drainage master plan ng syudad. O kaya, naipagawa ang higit 5,000 classroom shortage sa Quezon City, nakapagpatayo ng 350 PhilHealth accredited health centers o kaya ipabahay para sa halos 1,500 informal settler families. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.